Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Yanis, nasa peligro daw po ang admin ni Pangulong Marcos dahil po kay Sara Duterte. Kay Trillanes, itong mga darating na buwan ay critical para sa survival ng Marcos administration. Pag umabot ng 2025 at nakuha ng Duterte ang mayorya sa Senado, magiging lame duck na sila Marcos at alanganin na sila dyan. Okay, pwede po ba yun na makuha ng majority? Pwede po. Bakit? Ito pong sa eleksyon ngayon, mukhang makukuha po nila Pangulong Duterte yung majority. May tatlo po silang sigurado, di ba? Bato, si Tolentino, tsaka si Bongo. Tapos, syempre, si Aimee Marcos, di ba? Kalyado yan. So, apat po yung siguradong papasok. Tapos, baka makalusot na si Acosta, tsaka si Acosta, putya, malakas yan. Pag dinala ni, ang pangako ni Inday Sara, dadalhin niya. Pag tumakbo si Acosta, dadalhin niya si Acosta. May mga personal na si Robin Padilla po, personal na kinampanya ni Sara Duterte, kaya nag-number 1. Alam mo, Trillanes, no? Marunong ka naman sa politika, hindi ka naman bagito sa politika, no? Actually, professor ka ng di ba? Hindi ko alam kung tinuturo mo, pero professor ka. Marunong ka sa kasaysayan, PMA graduate ka, no? Isa lang mas ko kung totoo yung sinasabi mo na yung mga Duterte ay ayaw nila mawala sa kapangyarihan, kaya magpa-plot sila ngayong 2024, 2025 para ma-out si Marcos. Tandaan mo, number 1 si Sara Duterte noon. Eto siguro sinabi ko na to ng 100 beses na. Number 1 si Sara Duterte sa lahat ng presidential survey noong panahon na sila ay magkakaroon ng eleksyon. Di po ba? Si JB, sigurado yan, Duterte yan dahil inano ni Duterte yan Talagang kinampanya ni Duterte si JB. Anyways, balik po tayo dito sa punto natin. Kung pinalalabas nyo na matakaw sa kapangyarihan yung mga Duterte, walang maniniwala sa inyo. Bakit? Lahat ng chance na kay Sara Duterte. Number 1 sa lahat ng survey. Presidente ang tatay niya. No? Lahat ng advantage. Kontrolado nila lahat ng mga governor, ng mga congressman, ng mga mayor. Di pa nagbabaliktaran yung mga yan. So lahat po ng advantage kay Sara Duterte kung tumakbo siya. Bakit hindi siya tumakbo? So napapabulaanan po, no? Hindi po nila need na magmadali. Nasa tama po si Sara Duterte. Maganda na rin po 'yan kay Sara Duterte kasi nakita niya. Nakita niya po na may need siyang tumakbo. Alam niyo po kung bakit? Kahit kung matalino po si Sara Duterte, maiisip niya ngayon, di ba yung iba sa atin, nung nasa height ng pagbanat ng confidential fund, naalala nyo, parang gusto ko na mag-give up sabi ko na, putya, pwede nang hindi tumakbo si Sara Duterte kasi wala rin di ba? Pero ngayon po nakikita ko na hindi nila tinatantanan. Si Tatay Digong, ngayon damay na si Paulo. Naisip yan ni Sara Duterte. Pag nawala, Vice President pa siya, imagine niyo po, Vice President pa si Sara Duterte pero hindi na tumitigil, no? Hindi na tumitigil sa atake kay President Digong, sa mga kapatid, sa Davao City. Ano pa ang mangyayari kung wala na sila nasa kapangyarihan lahat? Kung wala na yung nasa national. Ngayon nga, Vice President, papapasukin Willie, okay nang papasukin yung ICC. Second in command pa siya. Talagang maganda na rin to kasi na-realize ni Sara Duterte. Ako, kung matalino si Sara Duterte, maiisip niya po yan. Wala naman dudang matalino yung mga Duterte.
walang duda na may naiisip na ni Sara Duterte. Putya, Vice President nga ako. Pinipersecute, pinapapasok ko yung ICC, 2-5 kuntirahin kami sa Davao. Wala. Confidential fund ng Davao, eto na naman ngayon. Yung pati yung mga paggawain sa Davao, kino-question na. Lahat-lahat, persecution ang magaganap. Pag walang pumosisyon sa kanila, kawawa sila rito sa mga mapaggiganti. Actually, hindi itong mga political families na to. Hindi po si Marcos at hindi po yung Marcos lang at yung ambisyon lang ni Martin ang problema nila. Yung gusto silang buweltahan. Alam niyo yun? Gusto silang buweltahan ng mga oligarko. Yun yung nakikita kong mas malaki talaga. Yung harap-harapan ng presidente si Pangulong Marcos. Doon lang natin narinig yan salita na yan. Na oligarko talaga ang pinakamalaking problema ng Pilipinas. In-expose ni Pangulong Duterte ang mga yan. Mas malaki pa po, bilyunan kung yung mga oligarko na yan. Hindi lang po itong pamilya na to, Marcos at ano. Kaya hindi po pwede. Sakit mabasted. Sakit mabasted ng henyo. Hindi lang po anong tawag doon? Hindi lang po yung away sa politika yung meron pang gustong bawian. Yun po yun. Nare-realize siguro nila ni Sara Duterte, puta, hindi ayaw ko mong tumakbo, kinakailangan kong tumakbo dahil wala talagang hahabulin kami. Iba yung parang parang babawian talaga sila. Babawian si Pangulong Duterte dahil sa 6 na taon na hindi kumita, 6 na taon, parang ganun, kaya itong mga ano lang 'to kasangkapan lang. alam natin talaga yung tunay na kalaban, mabigat talaga. Couple with yung mga drug lords, di ba? Etc. Talagang hindi po pwedeng wala sila sa kanyarihan. Pero yung sinasabi ni Trillanes na yan na naman, bintang na naman ng destab. Wala na po yan. Wala nang naniniwala sa iyo. Yun yung problema mo. Ang dami yung video, si Las Cañas, kung ano-anong interview, wala na naniniwala. Di ba? Ngayon, eto, magsasalita ka na naman. Wala nang maniniwala dyan. Hindi nga nila natibag si BP Sara ng pro-China. Ikalawa po na mali dyan, ewan ko, automatic sa mga BBM followers, traffic. Si Villar yan. Si Villar ang sinisisi. Tsaka si Tugade. Dahil daw sa traffic. Ngayon, 2024 ang traffic. Sinisisi yung presidente hanggang 2022. Pwede ba? Magkaroon naman kayo ng Kasi kung lagi nyo lang isisisi yan sa nakaraan, wala kayong balak gawan ng paraan yan. Tigilan nyo na yan. Kung hindi nyo kaya, bumigay na kayo. Kasi nakakasawang pakinggan Sa una lang cute yan. Yung sasabihin nyo, hindi naman kami nag-cause niyan panahon din ni Duterte. Nung panahon din ni Duterte, may traffic na rin. Noon nga, grabe nga sa EDSA lang lahat dumadaan. Alam nyo po, eto tapatin ko na kayo Bakit kahit na ang dami na pundaan, pa norte, papunta ng south, hindi na po sa EDSA lang lahat. Bakit traffic pa rin? Ang dami po na sasakyan. Kaya po talaga mass transportation po talaga ang dyan. Katulad pa sa Hong Kong, tignan natin. Walang traffic sa subway, pero ang traffic naroon sa mga pag sumakay ka ng bus. Pag nagbiyahe ka sa taas. Pero sa subway, walang traffic. Di ba? Kaya ganun po tayo. Kung ayaw nyo matraffic, doon po tayo sa mga subway. Kaso nga, isang subway pa lang. Kaso nga, wala nang popondo. Tigil na lahat Bakit tigil? Napatunayan po natin na ang pinakamatindi po, beyond sa mga plano-plano, beyond sa mga blueprint na yan, hindi po pala importante yan. Ang importante po pala, makatiyak ka na may magpupondo ron. Di ba? At ang pagpupondo dyan, dyan lalabas yung husay ng Pangulo. Mm-hmm. Dyan tayo pinakita ang gilas ni Pangulong Duterte. Bakit may build? Yung kakayahan niya makakuha ng mga pondo. Yun po yun At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo.
Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.